18 oras na ang nakalipas matapos makaalis ang Blackwell sa daungan ng bansang Kakin. Sa kwarto ng ika-14 na prinsipe, nagising na si Kurapika matapos niya mawala ng malay, resulta ng sobrang tagal niyang paggamit ng Emperor Time. Noong iminulat niya ang kanyang mga mata, nakahinga na rin ng maluwag ang kapwa niya gwardyang sibil. Sinabi nitong nag-uusap sila ni Shimano kung tatawag sila ng doktor o hindi, sapagkat alam nilang delikado ito. Umupo si Kurapika mula sa pagkakahiga. Tinanong niya kay Bill kung ilang oras na siyang tulog. Sinagot siya ng gwardya ng 9 na oras. Nabigla si Kurapika kaya hinanap niya agad si Reyna Uwito at nakita niya itong tulog sa kama. Sinabi ni Bill na nawalan rin ng malay ang Reyna kasabay ng pagkatumba ni Kurapika kanina. Maya-maya pa nagising na rin si Uwito at tiningnan siya ni Kurapika. Dito, nakita ng hunter ang stealth dolphin na lumulutang sa piling ng Reyna. Nagulat si Kurapika sapagkat kung nananatiling aktibo ang kanyang Nen Beast, nangangahulugan na hindi huminto ang paggamit niya ng Emperor Time sa loob ng 9 na oras habang pareho silang walang malay. Sinabi ni Bill na maaaring kapag dumating na sa sukdulan si Kurapika sa paggamit ng kanyang abilidad at natanggalan siya ng ulirat, kasabay niyang nawawala ng malay ang taong nanghiram ng kanyang ninakaw na abilidad. Mula dito, napagtanto ni Kurapika ang limitasyon ng Emperor Time na ngayon niya lang nalaman. Sa isip ng hunter, maaaring 3 oras lamang niya pwedeng gamitin ang abilidad. At kapag lumagpas siya sa panahong ito, otomatiko siyang mawawala ng malay na tatagalan 3 beses na mas mahaba sa 3 oras. At ito nga ay ang 9 na oras na wala siyang malay kanina. Naisip din ni Kurapika na ang malakas na tibok ng kanyang puso ay isang sinyalis na malapit na siya sa kanyang limitasyon. At mawawalan na siya ng ulirat anumang sandali. Ang malakas na tibok ng kanyang puso ay patuloy pa rin niyang naririnig kaya bago ulit siya mawala ng malay, lumapit siya kay Uwito na inaasahan na rin ng kanyang utos sa pagpapatuloy ng pagkontrol sa ipis. Tinanong ng Reyna kung pupunta na sila sa ika-11 prinsipe. Pero pinigilan siya ni Kurapika sa pagkasabing hindi niya natansya ang hirap ng paggamit ng kanyang abilidad. Kaya pareho silang nawalan ng malay. Dahil dito, babaguhin ni Kurapika ang plano sa pamamagitan ng pagbumatsyag nila sa silid ng ika-4 na prinsipeng si Chirnik. Napatingin si Uwito kay Kurapika. Tinanong niya kung ayos lang ang hunter. Sinabi ni Kurapika na hindi siya sigurado, kaya kapag sinenyasan niya si Uwito, kailangan ihinto ng Reyna ang paggamit ng stealth dolphin. Nagtanong muli ang Reyna sa hunter. Sa pagkakataong ito, matalas ang kanyang binitawang mga salita. Kinwestiyon ni Uwito kung ang kagustuhan ba ni Kurapika na unahin si Chirnik ay para sa pansariling pakay ng hunter sa ika-4 na prinsipe. Nabigla si Kurapika sa sinabi ni Uwito, pero itinanggi niyang ito ang kanyang plano. Idinahilan ng hunter na pinili niyang unahin si Chirnik dahil makakatulong ito sa kanilang estratehiya. Hindi niya piniling unahin si Benjamin dahil sigurado siyang Nen user ang unang prinsipe at ang mga gwardya nito. Hindi niya rin pinili si Camila sapagkat hindi ito magpapadala ng representante sa kanilang silid para matuto ng Nen. Nangangahulugan na marunong din ang ika-2 prinsipe o ang mga gwardya niya sa paggamit ng kapangyarihan. Bukod doon, matatandaan natin na si Slaka ay gwardya ni Reyna Dwazul na ibinigay kay Prince Zhonglei at inutusang samahan sila Kurapika. Kaya, maaaring alam ni Camila na sapat na si Slaka para matuto ang kanyang panig ng Nen. Sumang-ayon si Shimano sa paliwanag ni Kurapika ukol kay Camila. Tinapos ng hunter ang kanyang paliwanag sa pagsasabing hindi sila mag-uumpisa kay Zhonglei sapagkat may koneksyon na sila sa prinsipe at nakabuo na sila ng pansamantalang alyansa dito. Magsisimula sila kay Chirnik dahil ito lamang ang prinsipeng wala silang kahit na anong hawak na impormasyon. Nag-iisip pa rin ng malalim si Uwito. Dahil dito, lumuhod si Kurapika sa harapan ng Reyna at sinigurado niya na ang kaligtasan ni Uwito at Prinsipe Wobble ang kanilang prioridad. Kaya dapat magtiwala sa kanya ang Reyna. Hindi pa rin umimik si Uwito hanggang si tinawag siya ni Shimano sapagkat ang kanyang anak na si Wobble ay nag-aabot ng kamay kay Kurapika. Tinanong ng hunter ang bata kung ano sa tingin niya ang dapat nilang sundin. Ngumiti si Reyna Uwito at alam niya na ang kanyang gagawin. Sinunod ni Uwito ang plano ni Kurapika. Pinagpatuloy niya ang pagkontrol sa ipis papunta sa silid ni Prince Chirnik. Minamadali ni Uwito ang kanyang misyon sapagkat ayaw niyang mapahamak si Kurapika. Noong nakarating na ang Reyna sa ibabaw ng silid ng ika-4 na prinsipe, laking gulat niya nang biglang lumabas ang mukha ng Guardian Spirit Beast ni Prince Chirnik.
Nakabuka ang bibig nito, dahilan para mapasigaw ng malakas si Reyna Uwito. Agarang pumasok sa silid ng mga tagapagbantay ng Reyna, pero sinigurado ni Kurapika na ligtas si Reyna Uwito at binangungot lamang ito. Kaya makakabalik na sila Bobby Mayna at ang iba pa sa kanilang mga estasyon. Matapos makalabas ang ibang gwardya, sinabi ni Uwito na may nakita siyang mukha ng babae at sa tingin ng Reyna, kinain nito ang ipis na kanilang kinokontrol. Nakumpirma nilang wala na nga ang ipis matapos magsalita ang stealth dolphin na hindi na gumagana ang Little Eye. Kaya itinigil na rin nila ang paggamit sa Nenbis ni Kurapika. Naisip ng hunter na maaaring ang mukha ng babae na nakita ni Reyna Uwito ay ang guardian spirit beast ni Chirnik. Nalungkot si Kurapika dahil sa pagtigil ng Little Eye. Nadismaya siya dahil nasayang lang nila ang 9 na oras para sa wala. Habang masama ang loob, biglang may kung anong masakit na pakiramdamang dumaan sa buong katawan ni Kurapika. Naalala niya ang limitasyon ng kanyang abilidad. Inakala niya na ang pagdadagdag ng kondisyon noon para magamit ang Emperor Time ay mag-aalis ng bahagya sa paniningil ng abilidad sa kanyang pisikal na katawan. Pero mali siya. Kailangan niyang lubos na mag-ingat sa paggamit ng Emperor Time dahil sa isang pagkakamali ay maaaring magresulta ng kanyang kamatayan. Humingi ng paumanhin si Uwito kay Kurapika dahil sa paraan ng kanyang pagtatanong kanina, pero binaliwala iyon ni Kurapika at nagpasalamat sa Reyna sa pagsunod nito sa kanya. May gusto pang sabihin si Uwito. Mukhang nagdadalawang isip ito sa una, pero noong nagkalakas na siya ng loob, kanyang ipinagtapat kay Kurapika ang kanyang kahilingang matuto rin ng Nen para mas maprotektahan niya ang kanyang anak na si Wobble. Biglang humingi ng patawad si Kurapika. Ipinagtaka ito ni Uwito, kaya sinagot ng hunter ang kahilingan ng Reyna sa pagkasabing ang pagtarak ni Kurapika ng steel chain kay Uwito para ibigay dito ang abilidad ni Sayard ay puresahang gumising sa sariling kakayahan ni Uwito. Dahilan para magkaroon na rin si Uwito ng kapangyarihan ng paggamit ng Nen. Kinabukasan, 2nd araw na ng paglalayag ng Black Whale. Alas 9 na rin ng umaga o ang oras ng pagdating ng mga representante ng bawat prinsipeng gustong matuto ng Nen sa ilalim ng leksyon ni Kurapika. Ipinadala ng kampo ni Prinsipe Mariam ang 2 gwardya na sina Biliranti at Barigen. Inutusan ni Reyna si Vanti na bumalik ang 2 kung sa tingin nila ay hindi nagtutura si Kurapika ng tama. Ang ipinadala naman ng 11 prinsipe na si Fugetsu ay ang 2 niyang tagapagsilbi na sila Elardia at Ladiolus. Nagtataka ang 2 kung bakit sila ang napili. Mukha silang malungkot. Kabaliktaran ng mukha nila Lavery at Yuri na mistulang masaya dahil sila ang ipinadala ni Cacho. Sinabi ng 2 na gagawin nila ang lahat para makatakas lamang sa masamang ugali ng 10 prinsipe na si Cacho. Ang pinagkatawalaan naman ni Prinsipe Halkenberg sa misyong ito ay ang 2 niyang tapat na gwardyang sina Shedule at Yuhirai. Inutusan sila ng 9 na prinsipeng alamin kung ano ang mga Nenbis at kumuha ng impormasyon ukol sa marka ng balahibong nasa kanilang kamay. Nasa suspecha nila ay mula sa sariling guardian spirit beast ni Prince Halkenberg. Kung tigda-2 representante ang pinadala ng ibang prinsipe, isa lamang ang pinapunta ni Sali-Sali sa silid ni Prinsipe Wobble. Ito ang gwardyang si Mushaho. Isa lamang din ang ipinadala ni Lazarus. Siya ay ang kapitan ng mga gwardya ni Reyna Duazul na si Satobi. Gusto ni Satobi na kausapin ang ibang mga gwardya, pero nag-aalala siya na baka kontrolado ni Kurapika ang mga gwardyang ito, kaya dapat siyang mag-ingat. Kung gustong iwasan ni Satobi si Kurapika, ang mga gwardyang ipinadala naman ni Prince Tobepa na sina Maor at Longhi ay nagnanais na kumbinsihan si Kurapikang sumali sa grupo ng 5 prinsipe. Pinaplano ng 2 na kausapin si Kurapika sa pamamagitan ng liham bilang mas ligtas ang paraang ito. Ang mga gwardyang ipinadala naman ng kampo ng 4 na prinsipe ay sina Myuhan at Danjin. Inutusan sila ni Chirnik na patayin ang lahat ng nasa silid kapag hindi sila natuto ng Nen sa loob ng 2 linggo. Dahil naman nauna na siyang magpadala ng 2 gwardya sa silid ni Prinsipe Wobble, isa lamang ang ipinadala ni Zhang Li kanila Kurapika. Ito ay ang gwardyang si Tenftory. Inutusan ni Zhang Li ang gwardya na ito ng pansin kay Kurapika sapagkat siya ang susi para manalo sa succession contest. At pinaalalahan rin ng 3 prinsipe ang gwardya na iuulat sa kanya ang kahit na sinong makikipag-ugnayan kay Kurapika. Naintindihan nito ni Tenftory, kaya sinabi niya na dapat siyang mabahala sa 1, 4 at 5 prinsipe. Bagamat marunong nga silang gumamit ng Nen, nagpadala pa rin si Prince Benjamin ng representante.
Ito ay si Furikov, ang sundalong tinutukoy ni Belsimilko na ipangtatapat kay Kurapika. Masaya si Furikov dahil nabigyan siya ng tsansang malaman ang uri ng Nen at ang mga abilidad ng kanyang mga kalaban. Ipinamalas ng sundalo ang galing niya sa pagkilatas ng mga Nen user sa loob ng silid. Sa bilang niya, bukod kanila Kurapika at Bill, may 4 pang representante ng mga prinsipe ang marunong gumamit ng Nen. Pero nagkukunwari silang walang alam sa kakayahan. Nakahanda si Furikov na patayin ang 4 na Nen users na ito bilang depensa kung papaganahin ng mga ito ang kanilang mga abilidad. Habang patuloy na nag-oobserba ang sundalo sa ibang mga gwardya, may kung anong figure ang lumabas sa likod ng silid. Nalaman nito ang intensyon ni Furikov at naganda ang nilalang na pagganahin ng isang abilidad na tinatawag na Silent Majority. Kung ano ang abilidad na ito at kung sino ang may-ari ng nilalang na ito, ay malalaman natin sa mga susunod na kabanata ng Hunter x Hunter.